Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Shiba Inu kung saan ay 25% daw po ng mga Indians ang naka-invest dito kay Shiba Inu. Ayan po mga ka-crypto, ang dami po palang mga Indians na nagkaka-interest dito kay Shiba Inu kung saan ay yung kanilang bilang ay nasa 25%. Marami po yan. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer. Kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po, 25% Indians have invested in SHIB. The search interest associated with Shiba Inu in India has created spikes over the past 90 days. Ang ibig pong sabihin ng spikes dito ay yung biglang pagdami ng mga interesadong investors dito kay Shiba Inu sa bansang India. Ayan, at nangyari po yung mga several spikes daw na ito nitong nakalipas lamang na 90 days. In fact, data from Google Analytics pointed out that the query volume related to Shiba Inu crypto has been hovering above average of late. Ayan po, yung sabi rito ay yung bilang ng mga taong nagsesearch yan, sa keyword na Shiba Inu crypto ay mataas daw po ito sa dati nitong bilang. Yan. At syempre, yung mga nagse-search sa Shiba Inu crypto na keyword or search term ay sila po yung mga investors na nagkaka-interest na yan, bumili or mag-hold ng Shiba Inu token. This is a sign that people from the Indian community are closely monitoring this asset. Ayan, isa daw po itong sinyales na ang mga tao sa India ay kanilang tinututukan or binabantayan ang Shiba Inu token. Financial independence very important to Indians. Yan, yung mahalaga daw po ang financial independence sa mga Indians. Yan, syempre, hindi lang naman po sa mga Indians, maging sa atin pong mga Pilipino ay napakahalaga. Kahit sino po ay mahalaga ang financial independence. Crypto assets have been attracting investors from around the world, while most regulators have been taking a cautious approach. Ayan, ang cryptocurrencies. Yan, lahat po ng mga cryptocurrencies, hindi lamang po si Shiba Inu, ay nakaka-attract po yan ng maraming mga investors. Ayan, marami na pong nag-i-invest ngayon. Lalong-lalo na yung mga bagong generations natin ngayon ay mas gusto nilang mag-invest dito sa mga cryptocurrencies. Pero yung mga financial regulators natin dyan, ayan, katulad po ng SEC, ayan, Securities Exchange Commission, ay ang tingin naman po nila sa mga cryptocurrency ay meron po silang malaking pagdududa, ayan, sa mga digital assets na ito. Kaya yan, kagaya nga ng nangyayari ngayon na lalong-lalo na sa bansang US, na yung kung saan yung kanilang financial regulators ay matindi po yung kanilang paghahabol sa mga sa industriya ng cryptocurrencies. Ayan, nevertheless, industry proponents have been calling for the integration of traditional and decentralized finance system. Yan naman po kasi ang maganda sa mga cryptocurrency or crypto asset. Ang karamihan sa mga ito ay decentralized. Ayan, wala pong nagmamay-ari nito. Wala pong kumokontrol nito. Ayan, hindi po tulad ng stocks. Yan, yung masasabi kong yung stocks ay centralized kasi yung mga stocks na yan ay pagmamay-ari ng isang kumpanya. Ayan, kaya mayroon silang produkto tapos yung produkto na ito ay pagmamay-ari ng kumpanya. Ayan, kaya yung kanilang stocks
Yan, may kontrolado po yan. Yan, kaya centralized. Pero pagdating dito sa crypto, yan, katulad ni Bitcoin, yung founder nito ay naglaho na at wala nang control dito kay Bitcoin. Kaya siya ay isang decentralized na crypto asset. Kaya yan po ang pagkakaiba. Yan po ang dahilan kung bakit nagugustuhan ng maraming mga investors ang mag-invest dito sa mga crypto currencies. A recent survey by Consensus pointed out that of three two out of three Indians think that the financial system could be improved. Ayan, base raw po sa meron pong isinagawang isang survey. Ayan, sa bansang India po ito. Yung nagsagawa po ng survey na ito ay tinatawag nilang Consensus. Ayan. Sila po yung nag-conduct ng survey at ayon po sa kanilang naging resulta. Yan, yung resulta ng kanilang survey ay dalawa raw po sa tatlong mga Indians ang sa tingin nila ang kanilang financial system ay maari itong ma-improve or maayos. Ayan, patuloy pa rin po sila na around 3/4 of the population believe that the country had the necessary technology to completely transform the system. Ayan na nga po. Naniniwala sa kanila ay 3/4 ng kanilang populasyon ang naniniwala na may kakayahan yung kanilang technology. Ayan, baguhin ang kanilang sistema. Ayan, maganda po ito. Talagang wala po tayong magagawa. Ang ating technology ay patuloy po na nag-i-improve. Kaya kung hindi po natin ito tatanggapin, yung mga technology natin, mga bagong technology natin at tayo ay mananatili sa luma nating traditional na mga technologies ay wala pong mangyayari sa atin. Hindi po tayo magkakaroon ng development kung pag ganyan. Kaya kailangan po nating i-embrace yung mga bagong teknolohiya natin ngayon. The survey results also pointed out that for 73% of the population, financial independence is very important. Ayan. Maliban dyan ay yung survey na rin na ginawa ng Consensus, ayan, yung kanilang survey na isinagawa ay 73% na rin sa population ng bansang India. Ayan, ang nakapagsabi na mahalaga po sa kanila ang financial independence. Ayan, 73%. Yan, ewan ko ba kung ano ang dahilan ng yung iba na parang nag-disagree rito. Pero kailangan po talaga natin ng financial independence. Yan, dahil kung pag wala po tayong financial independence ay ayan, tuloy-tuloy lamang po tayo, hindi po tayo makakaahon. Lagi po tayong lugmok sa kahirapan kapag ganyan. Kung wala po tayong balak na makamit ang pagiging isang financial independence. Crypto assets provide faster wealth generation when compared to other investment options. Yan, sabi rito ay yung cryptocurrencies ay mas mabilis daw ang kitaan rito or mas malaki daw, mas mabilis at mas malaki yung pwedeng kitain dito sa mga cryptocurrencies. At masasabi ko pong totoo yan. Lalong-lalo na kung alam mo ang iyong ginagawa at meron kang skill sa pagti-trade. Yan, alam mo kung saan ka pumasok, alam mo yung proper timing kung saan ka kailan bibili at kung saan ka kailan magbebenta. Pero ang mga ito ay hindi po madaling gawin. Yan, nangangailangan po ito ng sapat na kakayahan, yan, kaalaman, ayan, ganyan po. Kailangan mo talaga ng
mahabang practice dito para magawa mo ito ng tama. Pero yung mga hindi walang gaanong nalalaman, ayan, mga baguhan pa lamang, ay sila po yung risk po rito ay ayan, pwedeng matalo. Ayan, pwedeng malaki na rin yung matalo sa iyo rito kung hindi mo talaga alam ang iyong ginagawa. Ayan, kaya pwede kang kumita rito ng mabilis. Ayan, pwede kang kumita ng malaki. Ayan, sa mabilisang paraan. Pero pwede rin mangyari yung kabaliktaran. Yan, pwedeng mabilis na rin na matalo yung iyong lahat ng iyong pondo. Yan po ang dapat nating laging ipasok sa ating isipan dito. Yan, yung iba kasi ay yung iniisip lang nila ay pwede silang kumita ng mabilis at malaki rito sa cryptocurrency. Yan, binabaliwala nila yung risk na kung pwede kang kumita ng malaki ay pwede ka rin palang matalo ng malaki. Ayan, at the time, users can also lose funds at the same pace. Ayan, yan na nga po yung sinasabi ko kanina na pwede na rin matalo lahat ng iyong pondo na ipinasok mo rito sa cryptocurrency. So are Indians playing it safe and staying away from crypto assets like Shiba Inu, or are they actively trading and investing in them? Yan po yung tanong. Ano nga bang ginagawa ng mga Indians pagdating dito kay Shiba Inu tokens? Ayan, hino-hold kaya nila ito ng long term, or ginagamit ba nila ito para i-trade? Yan, i-trade, kumita sa sa galaw ng market price ni Shiba Inu. Ayan. Yan po ang isang tanong na ating malalaman dito. Shiba Inu makes a cut into the top 5. Ayan. Consensus conducted 1,013 interviews with people between 18 and 65 years old residing in India and found out that nearly one-third of them had brought crypto assets in the past but sold them eventually. Ayan, ayon po kay Consensus ulit ay yung kanilang isinagawang interviews. Ayan, na binubuo po yan ng 1,013 na katao. Ayan, sa bansang India po. Ayan, ay sabi po rito ay yung mga tao na ito ay binubuo po ng mga 18 hanggang 65 years old. Ayan, mga teenagers hanggang mga senior citizens. Ayan, yan po ang mga tao na kanilang in-interview. Ayan, sa bansang India po ito. Sabi nila ay one-third sa mga ito ay meron ng mga karanasan na sila ay bumili ng mga cryptocurrency or crypto asset sa nakaraan. Ngunit binenta nila ito. Ayan, marami po talagang pumasok. Marami na rin po dito yan sa Pilipinas. Maraming lalong-lalo na nung nagkaroon tayo ng pandemya. Ayan, naghanap ng mga pwedeng pagkakitaan yung mga Pilipino, at dito na rin pumasok yung cryptocurrencies. Kaya marami pong bumili nito at nag-invest na rin. Hindi lamang po sa bansang India. Sa halos sa buong mundo ay nagkaroon ng interest ang mga tao dito sa cryptocurrencies. Sabi rito ay 21% of them currently own crypto, while 46% have never stepped into the trading or investing arena. Ayan. 21% lamang po ay hanggang ngayon ay nag-hold or nag-i-invest sa mga cryptocurrencies. Ayan. So, pagdating sa mga Indians, yan, mga tao sa bansang India. Yan. Samantala 46 po sa kanila ay hindi po nila nasubukan na mag-trade o kaya mag-invest rito. Kaya yan, 21% ay masabi ko na rin ay marami na rin po yan. Yan, sa mga hindi nakakaalam ay ang bansang India ay napakataas po ng kanilang population. Ayan, kaya yung 21% na ito
ay hindi po ito maliit. 21% ng kanilang napakalaking bilang na population yan. Yan, malambang ay baka siguro ay baka yung 21% na ito ay malamang ay sing dami ng populasyon natin dito sa Pilipinas. Nevertheless, more than half of Indians would consider investing in crypto over the next 12 months, while only 12% say that they will definitely not invest in crypto. Ayan po, sabi rito ay more than half of the Indians. Ayan ay maaring sila ay mag-invest pa rin ng dito sa cryptocurrencies dito sa mga susunod na 12 buwan or the next 12 months or parang next year na rin yan. Kasi 12 months is equivalent to 1 year. Ayan. Ngunit nasa 12% naman daw po ang ayaw na mag-invest or ayaw nilang mag-invest dito sa cryptocurrencies. Ayan, malamang ay syempre sila yung mga takot or hindi nila naiintindihan or hindi po nila alam kung ano ang cryptocurrencies. At syempre isama na rin natin dyan yung mga taong wala talagang pang-invest. Ayan, marami po sa atin dito yan sa ating bansa dito po sa Pilipinas. Ayan, kaya kung pag dito po siguro sila nag-conduct ng survey, ay ayan, maraming may category siguro dito na may mga tao na gustong mag-invest ng crypto. Ayan, gusto nilang mag-invest dito sa crypto, ngunit wala silang pera or wala silang funds na pwede nilang ipasok rito. Yan po ang marami pong ganyan. Yan. Sabi dito ay the survey found out that the main reasons to invest were curiosity followed by the need to trade for long-term returns and portfolio diversification. Ayan, yan daw po yung mga dahilan ng mga Indians kung bakit sila nag-invest dito sa mga cryptocurrencies. Ayan, yung una ay curiosity. Ayan, yung curious po sila. Yung parang gusto nilang malaman kung ano nga ba ang cryptocurrencies or parang gusto lamang nilang subukan kung maganda nga ba ito or kung ano ang meron dito. Ayan, curiosity po. Ayan, yung pangalawa naman ay long-term returns. Ayan, yung meron naman po yung mga gusto ng passive income. Yan, yung ilalagay mo kasi mas maganda po kasi yung kitaan dito, yung passive income dito sa cryptocurrencies kumpara sa mga bangko. Yan, yung interest na rate na makukuha natin sa ating savings account sa mga bangko ay mababa po. Yan, malayo po yung kanilang difference, yung pagkakaiba nila sa makukuha mong porsyento kapag ito ay sinave mo sa mga cryptocurrencies. Yan, crypto assets. Maski sa stable coin mo lamang yan ilagay ay talagang malaki yung kanyang porsyento kumpara sa mga traditional banking system. Kaya yan, passive income po yan. Ang maganda pa rito ay nagbabayad sila. Mababayaran ka ng sa kada araw, daily, on a daily basis. Ngayon ay makukuha mo kaagad yung interest ng iyong crypto asset. Yan, at nasa sa iyo yan kung gusto mong i-withdraw or kung gusto mo itong i-reinvest ulit. Kaya yan ang maganda. Kaya gusto ng mga tao na mag long term hold. Yan, mag long term na invest dito sa cryptocurrency dahil sa napakagandang reward po nito or passive income nito sa pamamagitan ng kanyang interest. Kaya ayan, yung pangatlo naman ay portfolio diversification. Para po ito sa mga nag-i-invest. Yan, mga investors. Ang parang ibig pong sabihin na rin nito ay do not put all your eggs in one basket. Yan, huwag mong ilagay lahat ng iyong itlog sa iisang basket lamang. Yan, kasi kung pag linagay mo yung itlog mo sa iisang basket tapos nahulog yung basket na yan, sabi natin ay nagkaroon ng isang insidente or aksidente,
nahulog yung basket, nabasag lahat ng mga itlog. Ibig sabihin ay kung pag linagay mo yung investment mo sa isang sabihin natin ay isang bagay, isang firm, yan, diyan mo talaga pinasok lahat. Tapos ang nangyari ay nalugi ito. Ayan, ubos na lahat. Ubos na lahat ng iyong mga assets. Yan, kasi bagsak or ito ay nag-collapse. Yan, ganyan po. Kaya para ma-minimize yung risk ay ang ginagawa nila ay diversification. Ayan, portfolio diversification. Yan, ikalat mo yung mga assets mo. Huwag mong ilalagay sa iisa lamang na investment. Ayan, kaya yung mga nag-i-invest sa stocks, nag-i-invest na rin sila sa crypto. Ayan. Tapos meron pa silang mga business. Ayan, ikakalat nila yung kanilang mga assets, hindi lamang nila ilalagay sa iisa. Ayan, hindi nila ilalagay ito sa iisang form of investment. Among the users who had bought crypto assets, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, and Binance were the top 4. Ayan, hindi lamang po si Shiba Inu yung pinagkakainteresan ng mga investors dito sa bansang India. Siyempre, nandyan na rin yung mga malalaki at mas kilala na mga cryptocurrencies. Siyempre, nandyan si mother of all cryptocurrencies na si Bitcoin. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam ay si Bitcoin po ang pinakaunang cryptocurrency. Yan, kaya siya po ang talagang tinaguri ang mother of all cryptocurrency. Kaya laging pagdating po sa ranking ay siya po lagi ang nangunguna. At ang pumapangalawa naman ay si Ethereum. At ayan, sinundan naman yan ni Dogecoin at saka si Binance Coin. Ayan, sila po ang mga top 4 na most bought na crypto asset. Ayan, yung pinakamadalas na binibili ng mga Indians. Ayan, ng mga cryptocurrency sa kanilang bansa. Ayan, si Bitcoin, si Ethereum, si Dogecoin, si Binance, at syempre, nandyan na rin si Shiba Inu. Ayan, they had a weight of 69%, 38%, 27%, and 27% respectively. Shiba Inu occupied the 5th position with nearly a quarter of them, 23%, investing in it. Ayan, ranking po yan. Number 1 ay si Bitcoin, number 2 ay si Ethereum, number 3 ay si Binance Coin. Number 3 po ay si Dogecoin. Tapos number 4 ay si Binance. Tapos yung number 5 po si Shiba Inu. Ayan, top 5 po si Shiba Inu. 23% yung mga bumibili rito or nag-i-invest dito na mga Indians. The second largest meme was followed by Solana, Cardano, and Polkadot among others. Ayan. Ang sumunod kay Shiba Inu ay sina Solana, Cardano, at saka si Polkadot. Ayan. Ganyan po katindi yung mga halos medyo yung mga cryptocurrencies na ito ay ito yung mga matatagal na, mga kilala, mga stabilized na ang mga ito. In America, Shiba Inu was the 6th most popular asset among investors, with only 17% of them diverting their funds into this 4.5 billion market cap asset. Ayan po mga crypto, sa bansang Amerika naman daw po ay ika-6 naman daw po si Shiba Inu bilang isa sa mga sikat na crypto asset para sa mga investors. Yan, 17% naman daw po sa kanila ang sa kanilang yung 17% sa kanilang funds ay kanilang inilalagay dito kay Shiba Inu. When compared, Shiba Inu is evidently a more popular investment option in India when compared to America.
Ayan. Kaya kung pag ikukumpara daw po natin ang interest ng mga investors dito kay Shiba Inu sa bansang India at sa bansang Amerika, ay syempre wala namang duda na mas mataas ang interest ng mga bansang India kay Shiba Inu kumpara sa bansang Amerika. Ayan. Dito po kaya sa atin, dito po kaya sa ating bansa, dito sa Pilipinas. Ayan, sana ay meron ding magsagawa ng survey. Ayan, kung ilan ba sa mga Pilipino ang nagkaka-interest dito kay Shiba Inu. Ayan, kung meron bang kung marami ba or ilan rin bang porsyento ang interesado rito kay Shiba Inu. Ayan, para malaman rin natin katulad ng ginawa dito kay Shiba Inu sa bansang India. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito. Dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.